Yun guys, may unit na naman tayo. So ito, belt for touch. Ang problema dito, low power. So ayan, kita natin na nakailaw tong powertrain. Kapag ganitong sitwasyon ay low power to. So halos 3,000 RPM lang yung inabot. Kahit anong gawin nating apak dito ay wala talaga to. Panoorin lang natin kung paano natin masolusyonan yung problema. Ang gagawin natin dito ay dito tayo sa engine kasi wala sa gulong yung problema. So yan, tinanggal lang muna ng kasama natin yung taklob ng engine natin. So ito yung engine natin 2.2. Tinanggal lang muna ng kasama natin yung map sensor. So ano ba yung mangyari kapag nasira tong sensor na to? So depende yan sa klase ng sasakyan. Pero sa sitwasyon na to dito sa Ford Ranger, kapag nasira tong sensor na to ay hindi to masyadong nagkukos ng low power. So umiilaw lang yung check engine pero hindi naman siya gaanong nakakaapekto sa power ng engine. Dahil sa sitwasyon ngayon ay low power talaga at 3,000 lang yung RPM natin, kaya medyo dito tayo sa MAF sensor. So ayan, itong sensor na to. Kasi dito sa Ford Ranger kapag nasira to ay hindi check engine yung umiilaw kundi yung powertrain. So ganun siya, hindi siya tulad ng ibang sasakyan na kahit anong sensor yung masira ay check engine yung umiilaw. So iba yung sa Ford Ranger. Pagkatapos dumaan sa maraming test namin ay nagpasya kami na palitan tong sensor na to. So ayan, surplus yung pinalit namin para original talaga. Sa mga nagtatanong bakit natin tinanggal yung isang sensor, yung map sensor, so yun yung dahilan, yung gusto nating mag-explain ng konti sa inyo. So yun lang naman yung dahilan at wala nang iba. Sa mga nagtatanong naman magkano yung libor namin dito, so libre lang yung libor namin dito. Hindi na kami naglibor kasi sobrang napaka-easy lang naman tong trabahong to. Bali, nagbayad lang yung may-ari sa scanning namin. So, siyempre, ginamitan kasi natin ng bulang kristal. Ayan, subukan natin paandarin kung okay na ba. So, ayan, kita natin dito na nawala na yung umiilaw na kulay dilaw. Tapos, subukan natin. So, ayan, kita natin na lumagpas na ng 4,000 RPM. Siyempre, kadaghan ginako dirigi RPM para tested yun kung okay na ba yun. Pagkatapos wala na tayong ibang gagawin kaya tinaklob na ng kasama natin yung engine cover at saka pati na rin yung hood. Siyempre para kompleto talaga yung trabaho natin, ni-road test na muna natin. So ayan, hindi muna tayo yung nag-drive para sigurado talaga na dahan-dahan lang yung takbo. Maraming salamat talaga sa inyong lahat na nanonood hanggang dito.